Sa huling ulat ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 pa lang ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Ruby, parehong tiga Iloilo. Pero malayo ito sa tala ng Philippine National Red Cross na 23 o 23. May report si Sherry Ann Torres. Alas 9 kagabi nang namalaya ng mga magulang na 1 taong gulang na si Thea Rojo na wala ng buhay ang bata. Sa evacuation center sa Balasan, Iloilo, namatay ang bata dahil sa hypothermia. Hypothermia rin ang ikinamatay na isa namang 65 taong gulang na lalaki sa Estancia, Iloilo. Ang dalawang ito sa Iloilo ang tanging iniulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC bilang official casualty count sa Bagyong Ruby. Unang iniulat ng Office of Civil Defense Western Visayas na 3 ang nasawi sa Iloilo, pero hindi na binilang ng NDRRMC ang isang ginang na namatay dahil sa komplikasyon sa panganganak. Hindi naman daw kasi ito direktang resulta ng bagyo. Hindi rin kasali sa listahan ng NDRRMC ang 4 na casualty count sa Eastern Samar mula sa mga bayan ng Dolores, Mercedes at Sulat. Ang bilang na ito ay mula mismo sa official document galing PDRRMC Samar. Dagdag pa nila, inaasahan pang tataas ang bilang na ito oras na magdatingan ang iba pang dokumento mula sa mga barangay. Ang mga casualty na ito ay kasali sa bilang ng Philippine Red Cross na napakalaki ng pagkakaiba sa listahan ng NDRRMC. As of 5 p.m. kanina, 23 ang nasawi dahil sa pananalasan ni Bagyong Ruby base sa talaan ng Red Cross. 16 dito sa Borongan, Eastern Samar na isa sa pinakanapuruhan ng bagyo. Kung yan lang, maganda na ang track record, ang score record ng gobyerno at saka ng bayan natin. Nag-report sa akin yung chapter administrator ng Borongan at ang sabi niya 16 dead. So siyempre, we verified, yes sir, parang nangyari, nalunod dahil umapaw yung tabi ng ilog at doon sila nakatira. 2 barangay, San Mateo, 4, yung isa Andres Lower, 12. Yung isa buong parang pamilya sila. Na talagang, may we have the names, no? Sagot ng NDRRMC. Pasalamat tayo sa mga nagbibigay ng mga ganyan. Ngunit kung pwede po, hindi po natin karakarakang sinasama nga sa ating mga ulat because ang ginagawa po natin dyan, bine-verify, bine-validate at kino-confirm natin bago natin ilalagay sa mga reports. Nasa critical pa rin kondisyon ang 2 sa 5 sugatan sa Gihulngan, Negros Oriental matapos madaganan ng tatumbang puno sa kasagsagan ng Bagyong Ruby. Sa huling press briefing kanina ng NDRRMC, itinaas na sa heightened alert status ang 15 lungsod sa Metro Manila. Sa alas 10 mamayang gabi, ang tinatala na magkakaroon ng high tide. Warning yung ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga lugar na posibleng bahain, na kung pwede ay magmatsyag na at kung kaya rin lang ay lumikas lang muna doon sa mga waterways at sa mga areas na traditionally na binabaha. 16 na probinsya pa rin ang walang kuryente, katumbas niya ng 1.7 na milyong kabahayan na walang power supply. Pero paniniguro na National Electrification Administration o NEA, sandali lang daw magtitiis ang mga apektadong pamilya. We think that maayos naman to ng within the next few days. Sherry Ann Torres, GMA News.